At kaugnay naman po ng plano ni President-elect Rodrigo Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Makakausap po natin si Maria Cristina Rodriguez, Executive Director ng Bantayog ng mga Bayani Memorial Foundation. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Si Connie Sisson po ito. Magandang tanghali din, yes. Opo, ano po ang posisyon ninyo sa issue ng pagpapalibing, o balak na makapagpalibing po nga si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan po ng mga bayani? Hinihingi po namin na isiping mabuting-mabuti ng dadating na presidente ang kanyang sinabi na ipapalibing ang katawan ng naunang diktador at namatay na diktador na si Marcos. Kasi mayroon siyang may legal na batayan na sa palagay namin hindi siya papasa at mayroon ding moral na batayan na lalong hindi siya papasa. At ang posisyon na ito ay ilang beses nang ihinarap sa iba't ibang presidente at lahat ng mga naunang presidente nare-recognize nila na morally maling-mali ang ituturo mo sa iyong mga kabataan kung maglilibing ka sa isang libingan na 4,000 binigay ang buhay nila sa bansa, itatabi mo ang isang presidente na nakilala sa buong mundo sa pagnanakaw, sa pang-aabuso, at sa panloloko sa kanyang mamamayan. Ma'am, nabanggit niyo may mga batayan, para lamang ma-refresh po siguro tayo, ano yung mga sinasabing batayan para po naman mailibing sa libingan ng mga bayani? Dahil ang inilalaban ho ng Administrasyong Duterte or yung mismong si President Duterte po ay dati naman siyang sundalo to begin with, may mga distinguished medals daw ito, kahit na in question pa, magpahanggang sa ngayon. Pwede ho bang ma-refresh lang kami kung ano ho yung mga batayan na nakikita niyong maaring hindi pumasa kung sakasakali sa pagpapalibing po dyan sa libingan ng mga bayani? Dito, kung ikaw ay isang estudyante at nahuli kang nandadaya ng eskwela mo, siyempre papaalisin ka ng eskwela or at the very least meron disciplinary action ibibigay sa iyo. Ngayon, nahuli na si Marcos nandadaya sa militar. Nag-claim siya ng mga maling medal, mga fake medals, at yan ay hindi yan guess. Yan ay marami nang nag-research. Nag-research na yan ni Bonnie Gallego, lumabas na yan sa New York Times. Siya ay nandaya. Massively. Kasi hindi lang isang medalya. 30 to 30 plus medals. Number 2, siya ay nag-claim na meron siyang maharlikang grupo. Nung sila ay guerrilla, sila ay lumaban. Hindi naman sila totoong lumaban kasi siya isang intelligence personnel. Wala siya sa pakikipagdigma. So, pati yun, niloko-loko din niya ang militar. Yun ba, ika-claim mo na honor pagkatabi mo siya? Sa marami dyan mga namatay nakikipagdigma para sa bayan. Yun yung basis ng illegal. Talagang siya ay dishonorably, obviously, para sa mamamayan. Dishonorable yung situation niya. Pero sa tingin niyo po, dahil mismong si President-elect Duterte na ang nag-i-endorso na ilibing po ang yumaong dating presidenteng Ferdinand Marcos, does this have yung talagang weight po na maituturing para ma-push itong pagpapalibing, dito po sa libingan ng mga bayani? Kasi sa batas, ang presidente bilang presidente at saka commander-in-chief, isa siya sa mga nagsasabing, ito ang taong ito ililibing natin sa libingan. Nandun naman yon. Hindi naman sinasabing hindi niya pwedeng, wala sa kanyang lugar magsabi. Kaya lang, ang hinihingi natin sa kanya, hindi pa siya presidente, di ba? Ang hinihingi natin sa kanya, pag-isipan niyang mabuti. Kasi mayroon pa na panahon para bawiin niya yon. Kasi hindi yan talaga makakatulong sa sinasabi niya na pagkakaroon ng pagkakaisa para matapos na ang paghihiwalay ng mamamayang Pilipino. Kasi kung iisipin mo, buong mamamayang Pilipino, liban siguro sa isang kalingkingan ng mga hindi, ay ayaw na mailibing sa libingan ng mga bayani. Totoo po ba, ma'am, na may nakalaan na puntod po para kay Marcos noong pang dekada 90, malapit daw sa hanay na iba pang mga yumaong presidente? At tinatanong mo kung?
Kung totoo ho ba yung mga naririnig ho natin na meron na talagang nakalaang puntod para kay yung maong dating Presidente Marcos. Na nandoon yung ako naman, syempre hindi ko naman sisisihin na naka-assign ka, presidente ka. Hindi naman yun relevant. Okay. Pero ito nga, sinasabi, at naririnig din ho natin kanina, na parang you're saying, so to speak, na parang merong mag-iiba doon sa maapektuhan yung ating kasaysayan kung sakasakali ho na mailibing nga siya sa libingan ng mga bayani. Ewan ko kung maaapektuhan ang kasaysayan. Pero yung pagtuturo mo sa mga kabataan, na hirap na nga tayong ipaliwanag dahil hindi na ituro ng mabuti yung buong aral ng martial law, bibigyan mo pa ng ganito, makakatulong lang sa kalituhan. Bukod doon, sa kalituhan ng mga kabataan, masakit yung dibdib ng mga totoong nagbigay ng buhay nila, namatay dahil dugo talaga yung binuhos nila para sa bayan. Katabi mo ngayon yung pinahiya niya ang bayan, ninakawan niya ang bayan. Paano mo papaliwanag yun? Okay, balikan ko ho yung kanina para lang mas maging malinaw pa. Yung sinasabi nga kung meron pa mang mga dapat linawin sa isyong ito, maisasantabi na ba ito at sapat na ba yung posibleng impluwensya nga ng bagong Pangulo na kumikiling umano sa kaliwa para matuloy ang pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani? At sinasabi nga maging si John Masison daw hindi na rin tumututol sa hakbang na ito. Siguro, pero maraming tumututol, so hindi pa siya tapos. In fact, napakarami. Kung magbabasa ka sa internet, sa social media, magbabasa ka sa dumadami naman yung nagpapahayag ng kanilang damdamin. May mga nagsasabing, tawagin na lang yan ng libingan ng mga bayani at isang diktador. O kaya tawagin na lang yan ng libingan ng mga bayani at iba pa. Hindi naman biro-biro yung public opinion na laban doon. Siguro meron ding mga grupo na nagsasabing walang kaso yan, okay lang yan, libingan na, naman yan, sistema ng mga burgis. Pero ito talaga malapit sa dibdib ng marami. Hindi siya kakaunti. Yung taong masasaktan at taong magdaramdam at taong malilito kung ito ay itutuloy na plano. So bilang kayo po ay executive director nga po, masasabi ho natin na ilalaban ninyo ito hong posisyon ninyo? Opo. Yung aming namatay na nauna na si Senator Covito Arsalonga, simula, tuloy-tuloy ang kanya mga pagpapahayag na ito ay hindi lang maling pamumuno, ito ay magbibigay ng kahihiyan sa atin, sa mundo ng mga bansa, pag ito ginawa natin. Alright. Marami pong salamat sa ibinigay niyo po sa aming oras. Thank you very much. Salamat din. Ayan po naman si Maria Cristina Rodriguez, Executive Director ng Bantayog ng mga Bayani Memorial Foundation.